true. For by this I will be blessed, and be a blessing, and my God will be glorified. Revelation chapter 22, last chapter of the last book of the Bible. And chapter 22 is an exhortation regarding sa ginipakita na sa Diyos kang John sa mga panghitabo sa umaabot. Okay, sige. Atong pasahon, tama lang sa verse 10. Actually, kung ibutan ka pa, verse 10 lang. Pero atong pasahon, ikan sa verse 1, tama sa verse 10. So, nanong sa yung Bible, nakasulting amen. Okay, verse 1, tubag-tubag ang pagbasa na itong imuon, the Bible says, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. The midst of the tree of faith, and on the other side of the river, was there the tree of life, which beareth all manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. And there shall be no light there, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. And he said unto me, these sayings are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets and his angels to show unto his servants the things which shall surely be done. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of this book. And I have not saw these things, and heard them, and when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. Then he said unto me, see thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the saying of this book. You worship God. And he said unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. The time is near. The time is at hand. Pray God, loving Father, again, thank you for the graciousness na hindi shower sa mga tagisanan. Lord God, hindi usa karon diri sa among balay tigumanan, sumala sa imuhang timuha, na lain mga tao na musimba nimo, ipas nimo diyan sa spiritual sa mga turan, sa among tinuha ni Ginoo. Aprihan ang among pagalinon sa imong pagpanalangin. Salamat sa kalooy o pagkamaayon ng mga dawat. Salamat sa pasensya sa imong mga kanakan. Salamat sa ilang tinuha. Bisan, we have extended ang oras sa mga pagsimba. They have come and wanted to worship you. They are opening their heart and their life for you to favor them. So kayo, saya aking Ginoo kayo kawangan ang ilang presensya. That has been not only sa blessings, sa growth, sa understanding, sa mga pulong ng ilang mga kunan karon, blessing also sa desire sa ilang mga kasing-kasing. Panalangin niya ang mga kapusan, dahil pagbubuo, pabor nila. Dahil kita na Diyos, again, ang litugyan at pagpapalinon dahil mo, salamat ko sa mga under-shepherd, ino ni ng mga katawan, tabangin ko Ginoo, tuguli ko, kanang mga gawas ng baba, kanang meditasyon sa mga unang kasing-kasing, sumala sa panabot niya nung giyakan ako, alang sa pag-alam sa gustuhan ng pagtubo, pagkinabuhi ng iyong mga kanan. Alay, hindi ka nga Diyos, kaya kung natugyanan ka ron, ikaw akong lidulan, pinagilawan sa kumanangalan ng Jesus. Amen. Amen. God paliho. So, chapter 21, kung imong balikon, atakan ka sa Diyos o preview regarding unsa ang mahitabo sa eternity. Galing sa eternity, dili ka sa langit magpuyo, kundi sa new heaven, new earth, ngayon mo sa Diyos. Pero naigigan sa langit, pinagihimo sa Diyos, na iyang isaan sa John chapter 14 pa sa iyang mga disciples, which is to New Jerusalem.
the city of God. So yung mga Bible, the city of God will be coming down from heaven, o musakol sa new heaven, new earth. So mauna na siya ang kahintang kung imong tanaw. Chapter 22 gives us a glimpse of creation and revelation. This is Genesis chapter 1, this is Revelation chapter 22. Kung tanaw, it was the perfect world paghimo sa Diyos sa kalibutan. Puyo sa Diyos para pag-ikuban niya ang tao o mag-fellowship sa tao. Ang relasyon niya is in Diyos sa tao. Kung ang plano niya to enjoy eternity, ang tao mag-enjoy sa walay katapusan puyo sa Diyos. Tungod sa sala, ang nahitabo, iabot ang mga tunglo na atong na iatubang karon sa kalibutan. Munang na ay kamatayon, kung sa sala, munang na ay mga diseases, na ay pain, na ay suffering, na ay gitawag na emotional anguish, everything. Tungod na sa sala, ang reason na nung we are deteriorating, ang reason na nung we are suffering, is because of sin. Kaya muna kang gano'n ang tao mag-miserable, tungod na siya sa sala. Dili desire sa Diyos na ang tao mag-miserable. Dili imuha sa Diyos, imuon ng kapag na imo kang makalutukoy na imo kang laot. Pero tungod sa sala, ay imo laot ang tao. Ipili ang tao ang imo sala. Ipili ang tao na ilang sundon ang ilan sa yawa niya. Maghimo, pinimayo, mupalayo, ika sa pagkamatao, o musunod sa kalautan. So, maunang na ay tunglo ang kalibutan. So, what happened is this one. Morning. Ano ba? Tara. Morning ang kalibutan, naataan ni karon. Ang atong nalang ipaabot would be, when Jesus Christ died, dito sa cross sa Calvary, He had prepared us, He had promised us, He had prepared us for this one. A restoration of new heaven and earth. So, makikita ng tao, sa dahil tutukan sa siyang pagsalig ng Ginoong Kristo, hope of eternity, ang isaat sa Diyos niya. Ang natin compare sa eternidad. Wala ka kumpara sa eternidad. Muna sa chapter 21, kung mo makita, ang nakita mo, sa 22, ipakita na sa Diyos kung unsay na sa sulod sa syudad. Na i-describe niya sa chapter 21. Diba? Ang description niya sa city, streets of gold, ang walls are decorated with so many kinds of precious stones. Then, ang kada gate na pearl, ang kada gate na angel nagbantay. Dahil, dito sa sulod sa city, wala kayo makitaan na hugaw, wala yung makasulod dito nga dautan, wala yung makasulod dito nga nangilag. Na ang magaling mga lindot na syudad karoon na naasa ka sa at present. Nga di-enjoy sa tao, ngayon sila, mato sila o Singapore, pero kung kaindalan, ato sila Dubai, wala yung daw po na yung mga magtatagaw-tagaw, pero actually na ay mga sewer, na ay mga kawagawan yapon, mga slum area, wala yung perfect na city outside the New Jerusalem. Lagi promise sa Diyos para sa iyang kawan. So, na in chapter 22, you can see, sige, verse 1. Ipasunod na ka sa Diyos sa sunod sa syudad. So, and He showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. And in the midst of the street of it, on either side of the river was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were of healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him. And they shall see His face, and His name shall be in their foreheads, and there shall be no light there, or no night there, neither they need no candle, neither light of the sun, for the Lord giveth them light, and they shall reign forever and ever. So, sa first 5 verses, chapter 22, inside the city,
a relationship between man and God for eternity, then ang last would be an exhortation para nato karon at present. Mauni siya chapter 22. Alam na ito na, ayun na rin. Di ba, kung siya city, New Jerusalem coming down from heaven. Una ako bigas sa langit, kung ulit saan sa Diyos, I prepare a place for you, and if I come, and if I have prepared a place for you, I will come again to receive you to myself. That where I am, there you may be also. O totally nga promise. When New Jerusalem will be in the new earth, magsato na ang mga nations kayapon i-reconstruct na sila sa kalibutan, i-repopulate na sila sa kalibutan. Pero kita karon, it is the most blessed because we are the one promise. Kita ang ipromisan, ani. So kita karon ng mga believer, tama, muabot ni New Jerusalem, kita mo mag-enjoy yan. Ang repopulation sa kalibutan, dili na outside na sila sa walls of Jerusalem. But then, they are still in the new heaven, new earth. Katong repopulate after the 7 years tribulation. Katong mga nang wala nituko karon pa pero ni sustiner pag tribulation. Mo sila. Kanang kayo sultian karon di mo tuo. Ini rapture, bilhin na sila. Kung saan mo na sila magtuugod. Kasi tinuugod na itong gihinong nilala na mag-rapture, magtanawan. Yung dapat tatak 666, inon na lang ito. So, kung di sila patatak 666, mauna sila ang mo repopulate sa kalibutan. Nations. Kita na na-rapture, kita mo yung banit, kita mo yung priwali. So, mauna siya the city of God. Now, ya, sa sunod, imulitan, di ba? Fit inside the city na ay river, na ay life, na ay throne. This would be the questions, mga commonly questions atong try o tubag. Kaning last few verses sa chapter 22, maong siya itubag kasagaran sa pangutanan when it comes to eternity na. Una nga pangutana, pinaka-common na pangutana, ini eternidad. Mao pa magyapon na wasa. Diba? Pangutana ka, kita pa magyapon, napapmagyapon tayo relasyon. Mao pa magyapon yung bana. Mao pa magyapon yung papa, wala kay bana, mao pa magyapon. Kung waka ng ninyo, sa eternidad, gusto kang maminyo baka. Di ba kung may mga common questions? Kung sa may tapos yung tawa sa naman na, manrabaho pa kasi eternidad, sa man? Ha? Kung sa may tapos na ito, kung papiliyon ka kontrol, mapakagyan ka sa wahan, mapakagyan ka banahan sa eternidad. Papiliyon ka ginikanan, mapakagyan ka ginikanan. Mga siya yung common questions nga dito pa kali. Kaya ngayong tanaw, sa eternity, na ay ikaw tree of life, na ikaw throne of God, na ikaw a river sa tunga sa city. Una nga, ano na i-tree, kung ikong balikod sa Genesis, pag-create sa Diyos kay Adan o kay Eva, pag-ibog sa Diyos kay Adan, dahil kawan sunod si Eva. Ang tuyog sa Diyos nila, para biagapon sila mo bulaghan. They have a relationship. It was given to Adam. Kahit karon, this is a preliminary for eternity. Mauna nga, ang wala lang karon nato sa eternidad is the first sa sala. Mauna wala, pero we will continue to enjoy life. Nga naman kung saan ang purpose of tree life. Ang tree life, na-season ba rin, mag-bear of 12 manner of fruits every month. Kada bulan, nag-usap-usap ang bunga. It means na-season. Dahil, na-healing of the nation. Diba, na-leads will be for the healing of the nation. So it means, kanina itong lawas, dili
siguro siya as weakling as we are karon tungkol sa sala, as deteriorating as we are karon, pero we would continue to experience the enjoyment of our body. Pagpadayon niya punta. So it means, naagod gihapon relationship, naagod gihapon ka ng mga kailan, naagod gihapon tayo, i-enjoy na pareha sa kung i-enjoy karon. Mauna siya, kay mauna nigianan sa Diyos ako, kung hindi man ni wala mang kagipainaan sa Diyos, kay pangalang galintan na yun nato eh. Prelude mo eh, for eternity. Ang ganito lang dito sa syudad, ang ganito dito sa syudad, na ang description, na dito kalulong sa trono sa Diyos, na yung river na nag-flow inside. Dahil on both sides, in other side is the tree of life. Kapag tayo, atong panahon na, niingon ng Diyos, kadang-kadang kaiba, nga, of all the trees in the garden, you may eat, but the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat. For the day you eat of it, thou shalt surely die. It was not the tree of life na hindi makakon sa ila. It was the tree of the knowledge of good and evil. So it means, enjoyment good day, parehas din ni hapon sa plano sa Diyos sa sinundanan, na ang tree of life, enjoy yun. Ang kanino lang kay dito sa New Jerusalem, on the inside, we will be with our Father, Heavenly Father. Then everything, our source nga atong gikagulan karon, nga unsa kahit kahibagulan kung sa itong ginahanglan, unsa tanan-tanan, is fully supplied ang panahon na. Kaya naan naman ang Diyos. It will be face to face, tanawa, sa tingin sa Bible, sa verse 4, and they shall see his face, and his name shall be in their forehead. So, dili na mamatay ang tao ng panahon na makakita sa Diyos. Hindi na ba mamatay? At ang panahon na, wala na sa karong panahon na, even sa Old Testament, wala prophet na nakakita sa Diyos. Si Moses sa kanya nakita ang luyo sa Diyos. Ang luyo. Huwag siya nakita sa nawa. Unang karon ang mga tao, mga picture sila nagdagway sa Ginoo, Diyos Amahan, Diyos Anak. Ilang picture-picturean, nagdagwayan niya, that is not true. Di na sinuon. Kay atong panahon na wala in the past and in the present, wala na nakita sa Diyos. In the future pa, that we were going to face God face to face with. Bakit ano yung linuna? Anong panahon na? Lagi ano? Di ko kayo imagine bakit ano yung linuna? Muingon ka, pastor, katawa ko mga ginikanan, mga mahal, sinuhin na matay, hindi ka minum yun. Anong panahon na? Makita niyo sila. Magpuyog mo anong panahon na. You will enjoy eternity with God. So na ay relasyon. Pastor, mga anak sa bigay, naagya po relationship. Ngano? Naamay patiyon ay nanumang healing. The word is for the healing of the nation. That is a physical connotation. Ang gusto na ipasabot sa Diyos, there is that physical activities. Second, kaya nung naamay healing of the nation. Kung sa may tuyo. So, bigla, pastor, incorruptible na dahil ang atong incorruptibility, dito pagpadulong na ito sa langit. Pagkat dito, pero pagkabot na sa eternity, ang dilita, masakit yun. Pero we will experience what is to live fully life. Mauna siya. So everything would be, because gusto sa Diyos na kanina kinabuya, ang dili naman mo gusto na masakit ka, ang dili naman mo gusto ka ng hospital ka, hindi mo na usaya masakit ka, kaya timplahan ka gatas. Diba? Usahay na yung gulit-gulit sinuan ka, gulit-gulit na ito,
hatagan, palitan na ito orange, tutukan na ito itlog. Kalabang sa relationship, mabati mo ang unsa kalami ang closeness sa relasyon nga ang nagkuha pa yun niya sa lang. Makurang yun. Tanawa sa verse 3. Sa verse 3. Unsa yung first statement sa verse 3? There shall be no more curse na. Curse is a result of sin. Makurang na. So, mauna yung isipin nila. Dahil, naitulong mo sa Diyos, makaagto ka, makahukon ka sa Diyos. I do not know beyond kung unsay describe na sa Bible. But I always believe na kaning kinabuhi ang diferensya rin, dili na yung tamang miserable, kung kay wala may sal. Pero when God designed heaven, gidesign niya, gikan sa Genesis, tama na, gibalik ka ron, in new heaven, new earth, is to be with God, enjoying Him forever. Mo na siya. So, ayaw na rin ang naangat. Karon, ang makauna mo ang ihisan imong karelasyon kay salaman. Kung wala ka, di na ka magunaw ng salaman, wala kang kag-ilis imong asawa ba na? Di ba? Hello? Kaya pero sa araw magkakaroon mo nag-ilis imong ba na yung asawa? Kung naisala na tentasyon. Kung wala na tentasyon, wala na isala. Akaw na nag-ilis. Ma-enjoy na ba yung relasyon? Di ba? Kanus aman ka kailangan sa iyong binikanan. Tuwan na sa sala. Pero kung wala yung sala, di ba? Kalami ka ay no fellowship ubandi sa binikanan. Mawala. So, mawala siya yung experience sa Diyos na to. Pastor, ako naging yung teris kalibutan. Sama na sa mga kautana, inigitabilidad, Pastor, o panalitan. Remember, ingo na Ginoo, I will give you the desires of your heart. In eternity, the desires of your heart, ihatag sa Diyos. Kung nag-rapture na Pastor, wala ko na abdi o ganun ka na bride. All dressed in white, na-rapture na Pastor ba? Na gusto ba kita ko mag-video na na-rapture mo yun? Naon sa mo sa eternidad? The same desire of your heart, ihatag sa Diyos. God would satisfy you. Mauna siya na kanindog sa Diyos. Akong finite mind, hindi na akong describe mo tanan, pero hindi mahimo na mauna siya pamaagi sa Diyos. Pero ang atong dapat tawagon kanina, ang Diyos sa iyang pagka-all-knowing, pagka-omniscient, God knows everything and God knows how to satisfy you. Ginoo ka ba doon saan ka satisfy? Dili na nato pwedeng nalisod pa kung saan-saan. Ang importante, God is on His throne. Siya mag-atong source. Siya na tanan. Pakaduon na ta. Muli ka karoon sa karong galing panahon na. Sa atong panahon sa kalisod, doon ta sa Diyos. Ang Ginoo na itutapang pagaling nato. Isa wata ka kita, anak ng panahon na kita, nilid nato siya. Abang na sa ito karoon ang kita niya. So, mauna siya kahit nato sa New Jerusalem and New Heaven, New Earth. The end that story. The end and chronology sa verse 5 naman. Pero karala, verse 6. The end and chronology. Humana, ang propesya, humana. Inana na yung ikabot. Karang pastor, nanong naapawaling verses 6, taman sa verse 21. Kung saan tuyo ani? So, ako rin tanaw, kung saan tuyo ani? While awaiting all this, ipakita ni sa Diyos kay God, mo lang, pagsulti sa Diyos, kay God mo ni tanan, isulat ni John tanan, ni period sa verse 5. Ni period sa verse 5, di ba?
chapter 22, period. Ang sa gingon sa verse 5 kali, sige. And there shall be no night there, and they need no candle under light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall what? And last two words, forever and ever. Period. Forever and ever. Period. Kuman. Forever and they live happily ever after. Finish. So, sa tuloy sa verse 6. Paano na yung verse 6? So, ang verse 6 is an exhortation, awaiting kanina propesya. Remember, ang ako yan ibago to, kanina rapture. Kung yan na ito ibago, pag rapture na, the rest would be, sumala sa itong ito na, sa chronology, after the rapture, mo kinita ko. So I'm waiting for the rapture. Mo ni siya exhortation sa 6 taman sa last 21. Atong tanawon ang exhortation. Sige, verse 6. And he said unto me, these saints are faithful and true, and the Lord God of the holy prophets sent his angels to show unto his servant the things which must shortly be done. I-notice ng word, shortly be done in verse 7. Kung imuhang Bible is the red letter edition, kanang first forward is red letter na siya. Red letter ka rin, it means words of Christ na siya. Kanang red letter edition na Bible, basta red ka rin ang kasulat sa imong Bible, mga words of ni Christ na mismo, ika na sa baka sa Diyos mismo. So, niingon si God, this must surely be done in verse 7. Behold, I come quickly. Ang Diyos isulti na. So, mga kasabot, ngayon ang Diyos, sa tanan yung nasabtan, sa tanan yung nakitan, sa tanan yung naibawan, hey, I am coming quickly. The time of my coming is near. Doon na yung mag-rapture. Doon na yung mag-rapture. Happy kayo. Mag-rapture. Maunang, while waiting, gusto sa Diyos kanina. Gusto sa Diyos nga dili yun mawala padayon atong pagsalig sa iyang pulong. Dili yun ta mawala atong pagsalig. Ngano man inaaniman ang gusto sa Diyos i-exhort na to. Pero yung panahon, sa panahon ni John, nagdilan kayo mga scoffers, pareha sa panahon ni Peter. Naningon, sige mo saan, uwagin ng Ginoo, aman naman ng Ginoo. Moto ko pagyako, no? Okay, abrihin ka rin yung Bible in 2 Peter. Peter, please. Kanina po, maumang po ni ang, kanina sa 2 Peter, maumang ni ang tubag sa Diyos para 2 Peter chapter 3 para sa mga tao na mingon nga, sige mong sulti nga mabalik ang Ginoo, ano man yung Ginoo? Awagin ka sa verse 1. The second epistle, beloved, now write unto you, in all which I stir up your pure minds by way of remembrance, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandments of the apostles and of the Lord and Savior, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust, verse 4, and saying what? Where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. For this willingly are ignorant by the word of God, and the heavens were of old, and the earth standing out of water and into water, whereby the world that was being overflowed with water perished. But the heavens and earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire is the day of judgment and the perdition of ungodly men. So, mauni siya ang tubag sa verse 6.
and 7. Ningon ng Diyos, I come quickly. Ningon ng Diyos, igna sila, isulatin, shortly it shall be done. Kaya nga, there shall be scoopers, daghang magyaga-yaga, daghang nagyaga-yaga, sa una mo na saan mo rapture. Sa una mo musulti rapture na. Ang ubanin ng Ginoo, taman ka ron, matay naman itong mga kalululuhan, itong mga ancient, wala na. Pero palagyan mo na rapture. Mo nang klaro na yung Peter in verse 8. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. So the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness. The Lord, hindi siya langay-langayan. Iklaro ang propesya, one day is 1,000 years a tao. One day for the Lord is 1,000 years a tao. Remember, when God created ang kalibutan, He created it in 6 days. And on the 7th day, yun ang Bible, God rested because it is His day. Iyaan na naglawa. Karon, kung imong tanong, secular history o biblical history, every 2,000 years ang naay mahitabo sa kalibutan. Every ikaduha mo labay galing 2,000 katuig na agaling mahitabo sa kalibutan. Ironically, since creation, taman sa tayo sa flood, kung imong tao, ang edad atong panahon na ang pinakatigulang edad. Kila? 969, makabot sa kalibo. Pinakatigulang mo na pinakataas na edad. Kung imong tanong, ikan sa creation, taman sa flood, it is 2,000 years. Establish sa Diyos 1,000 years. Pagsugod 1,000 years since creation, ang naitabo ang tao 969 at flood. 2 years. Gikan sa flood, padulong sa time ni Christ is another 2,000 years. So, 1,000 years is pila? One day to the Lord. 2,000 years is from creation to flood. From flood to Jesus Christ, 4,000. Gikan sa time ni Christ, taman karon, it is 2,000 years. 2014 ang butang. Ano mang 2,000 years? So, ang akong kalendaryo, gibutang ng 80. Diba? 80. Hindi na. Annual Domini or after death. After the death of Christ. So muna, kung imong tanaw, katong mga scoopers, yes, tinuod na, naagin mag-scoop, atong panahon na, tungod kay, wow, man ako itong guspil na ito eh. Karon, guspil naman na ito eh, kung imong bitaw. So it means, 4, from time of Christ, taman karon, 6. Kung sunod, the day of the Lord. The 7th. So, hapit na naman ang unong katuig para sa tao. And there will be a millennium. A millennium before it should be. So, maulit ko ba, kung yung tanong ang aming exhortation sa ato karon, hapit na ginubayan si Kristo. Hapit na din siya. Dili yung mahimong kakumisahan na. Sa ilang panahon niya sa Hymos ko, pwede. Na ay magayaya ka, pwede, pero ang may dusbin, pasatuan dusbin. Anytime, kabalo mo, pagkatao ni Kristo, pilay edad niya nagsugod siya sa ministry. 30. So, kung imong tanong, time ni Christ, let's say, 2030 sugod sa ministry. Pila kayo siya sa namatay? 3 years. After 3 years, 33. So, kung bintang na to, pero dili na ko bintang na tino nga kanang gitawag pang panguna-una para sa tawa, pero ang propesya 1,000 years is one day to the Lord. Bitaw mo tinuig, kung tinuod na tinuig, naanalatay 33 minus 14 yan. 19 na tuig na lang. Sa ato pa, 41 kung sa'y sinta posible, ako mamatay mag-rapsyon na. Posible.
to sa Bible. Diba? Klaro mo ng propesya, 1,000 years is one day to the Lord. So, kung ito na, kita, tinoon ka na, muna niyo na He is faithful and true. Pag tinunaan siya, tinood siya, di siya mamaka. Tanawa, babalik na sa Revelation. Manang ningon din sa 8 verses, and he said unto me, these sayings are what? Verse 6. Faithful and true. Kanya kung isulti, inood ni, huwag matinod-ano ni, hindi ko ni dyan. Ngayon, mahita mo ito dahil na ako dahil rapture. Because the God who promises is a faithful and true God. Remember this, na ang promise sa Diyos is always dependent upon His character. Ang saan ka sa Diyos, iya ang tumanong base sa iyang kinaiya sa iyang pagka-Diyos. Ang Ginoo, hindi mo maka. Ningon din sa kanawang verse 9, sa Peter, 2 Peter 3 verse 9. Ningon naman Ginoo, sa the Lord is not slack, and ang word slack lamay na yan, concerning His promise. Di man siya pareha sa tao. Sa men what? Naay mga tao, langayan. Unsa rin rason, gano'n? Gano'n, wala ka nabot? Is long suffering to usward because He's not willing that any should perish. Dili na siya gusto manahin ng gano'n. Dili na siya gusto manahin ng laglag. Kung ang gusto sa Diyos, na everybody could have an honest hearing of the gospel. Kung ang gusto sa Diyos, na kanang tao, makakita o makadumog yun, kung honest na pagsulti, may tuod sa kaluwasan. That is why, kung yung tanaw, ang working sa Diyos sa missions karon is very, very grabe. Pilipinas na kami alone, nahimon ang sintro sa mga missionaries. Daghang mga Filipino missionaries na reaching the world. Di ba, itutuyog na niya ang mission. Gikan sa Europe, niadto sa Amerika, pagdato sa Amerika, di balik na sa Asia. Ako na pa doon, hindi mo balik pa Europe. Kaya ang sentro sa kalibutan is Israel man. Naaman sa Asia, Israel. Ako na pa doon. Wala na. So, ang challenge sa ato, we can trust God sa any sulti. One last observation, He is faithful and true. Ikalawa, while waiting, we should be expectant of Christ's return. Expectant. Nga na expectant na dapat? Sige, tanawa sa verse 7. Balik na Revelation. Behold, I come quickly. Say promise, kung expectant ka sa pagkakabalo ng Kristo, blessed is He. Gusto ka blessed? Ang promise of Diyos, blessed is He that keepeth the saying of the prophecy of this book. Ulahan siya nga mutuo na si Kristo hapit na mawalik. Paunang si John in verse 7, in verse 8 is that, when I saw these things, and then I heard them, when I had heard and seen, ang nekapod, pagkadumog na sa anghel, isulti anak, hindi mo namin, tinood, isulti ang kinuha. Yang ginuda ka anghel, yang itang simbaho. Walang hindi mo lang anghel, karawa in verse 9. Hindi mo lang anghel, ayaw ko simbahan. Palihas na ta. Ang ino simbaho, ginuod. Teaching, doktrina ni. Inong tuloy, ang ngayon simbaho, ginuod. Dili kayo dapat magsimba o anghel. Dili kayo dapat magsimba o tao. Bisan propita, kaya ano, tanaw ang inyo sa verse. We are all fellow servants of God. Tanan na mga, kung naamagani mga nagtinarong mga tao, kung ganun silang San Pedro, silang San Pablo, silang San Mateo, kanang si San Domingo, si Santa Claus, Santa Culasa, kung insang galing ng santuhan sa taha, di na alayan si Baho. Wala'y tao kakayan si
even ang angel ganito sibaw. Karon ingon sila si Anghel, Arkanghel, Michael, ang Arkanghel. Kung sibaw di yapon. Ano ba mo? Karon na to ha. Sige, tanaw sa verse. This is, then he said unto me, see thou, verse 8, ang mga masaktan, and I John saw these things and heard them. When I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel, which showed me these things. Oh, niluhod ko siya, ayan, si mga angel, oh, salamat. Pero ako sige ito lang sa angel, and saith he unto me, see thou do it not. Ayaw yun naghimuan, for I am thy fellow servants, and of thy brethren, the prophets, and them which keep the sayings of this book. Isa tayo amin ang worship. Worship God. Paano kayo na? So, sakto niya kung himo, kung wala tayong isimba na tao. Ang ato ni Ilara, ang Diyos na nagkakatao, karoon ni balik at sa langit. Jesus Christ. Wala. Then, tanawa, blessed ka, expectant ka, in verse 10, seal not the sayings of this prophecy of this book in verse 10. For the time is at hand. So, he that is unjust, tanawa, as you expect God to come, anytime now, without warning, Ingon si Jesus Christ sa scripture kung saan niya I am the morning star. Kapag ka sa morning star, kanang morning star dahil mo gawas lang na inig pag kadyut ka kayo ng gawas, lisod kayo ng mabantayan, inig nagkadlaw. Ang morning star will only come out pinaka-unang minuto o segundo pag gawas sa rain sa sun, bugawas na. Talagsan kayo makabantay na. Mauna ang description sa Diyos yung kabali, murag kawaan. Yung yung makabantay, hindi ka kabalong bisa, kuwakon pa na mo. Kadyut pa kayo na bugawas ng morning star. Kay murag siya, mainitan ka may sa adlaw, pagkainitan ka may sa adlaw, pagsaka ng binayuan na yun. Just seconds. Yun ang morning star. Pero very, very bright kayo siya. Higher kayo siya. Inanang pabalis ino. Anytime now. Soon. Without warning. Mugawas na. Na, mo na mga, hindi man takabalo, narapit kong makabantay ta. Mo na ang morning star, hindi mo mabantayan na sa east, na sa west, na sa south, na sa north. Mugawas pa yun na siya. Basta the first sidlak sa rain sa sun. Muna ngayon si Jesus Christ, I am the morning star. Anytime buwali ko. Anytime without warning, buwabot ko. O ito na, kung ga-expect ka sa pabalik ni Kristo, magtinanong ka kami. Kaya pasin mo na, o pabalikan ka, nagbinuang ka, patay ka bata ka. Kung hindi ka nagtanubal sa inuwa na. Bakit ka nagbinuang ka? Ay, ikaw, ay nanuwa ka na. Tanawa, ito lang Bible. Sige, balik ka. Revelation. Awa ha? So, English in verse 11. He that is unjust, let him unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. Sibot ka sa mga na. O, kung sa iyong pagpili, sige, kanapili yan. But I'm telling you, anytime God will come. Kung ito ka sa mga na, ang lain, ikaw, gusto ka magbinuang ka, sige, binuang. Ngayon, patayin mo na nagbinuang. Kanang gusto hukaw kayo, kinabuhay lang hukaw. Papatayin mo na. Kapag nagtinarong, sige, kanang nagtinarong. Let him be righteous still. Ngayon, nanikamo na magtuyo ka. Balaan, sige, pag nagpili siya, kinabuhin, layo sa sarap. Sige, patayin mo na. Kaya no, anytime God will come. Kung sa iyong pagpili, ikaw na. Kung ikaw pasabot ka, kung mapili ka ka nung nagbinuang ka, may makabuhin mo. Pero God will come. Kung palayo ka sa Diyos, di ka mag-grateful, uy, problema na. Ikaw ka
kasi offering, nabasa kayo, di ka mag-pray for others, di ka musuporta sa mga ministries na yung nasaktan sa simbahan, sa kagmaturan na yung nasaktan, imo lang yung sige, bahala ka. Imo ang milyon, but Jesus Christ will come. Kung imo pasabutan. Sige, kung unjust ka, hindi unjust din. Kung 50 ka, sige, ayaw na lang mo ako, gawin. Kung tarong ka, tarong ka na yun. Tanawa in verse 11. Verse 11. Verse 12. Kaya behold what? I come quickly, and my reward is with me, to give what? To every man according as his work shall be. Kaya yan ang ginawa, tinarong ka, then my reward is with me. Kung wag ka na tinarong, kung Kristohano ka karoon, di ka magtinarong, di ka karoon reward. Yan ang ginawa, sige, pag tinarong mo, padayan mo mong pili, sunod na ko, ay ikaw wala ka, ikaw kaya reward with me. Mga bag, ako sa una, sa kumul ko sa akong tatay. Ngayon ang tatay ko, pagbalik ko, dapat may tubig na karon, usahay, buwas akong basketball, sa akong sako. Kasi makauna maglabot akong tatay. Sa pamunong basketball, so may tabo, instead reward, bunal. Bakson ko sa akong tatay. Ay, hindi mo lang. Nilagyan ng tubig. It means, ang imuha ko una, yung bibili, imuha ka magalingong lamig, sige. Muna yung bukong pasabot na. So karon dito, luan ka, inulang Ginoo, my reward is with me. Sige, abot na ko, di ka magmahal ng Ginoo. Na, hindi kayo madawagan. Kamu, sige, mupili ka, mag-Ginoo ka, sige, palayo, nagkapo na, Ginoo. Pero yun ang Ginoo, my reward is with me, to give every man according to his word shall be. Reklamo ng sino. Karon, ngayon, paano mo kinala? Makabalog yun ang Ginoo, siyempre, tanawa sa verse 13. Kabalog yun sa kapag-reward, kay ano, sama. From the beginning until the end, kabalo siya. He is the Alpha. He is the Omega. He is the beginning. He is the end. So, what kasagot, He is the first and the last. What kasagot, ikan sa sinugdanan sa iyong kinabuhi, tapon sa katapusan na mabalikan kanya, kabalog Ginoo na. Dili siya mo piling ilaron, dili siya mo piling. Parehas daw kayo, nandun mo sa istorya sa high school bata, grade 4. Nga, grade 4 din ako, high school, elementary, grade 4. Nga, istorya nga, tanaw ng bulan, murag ang bulan ay bata na ay kabaw. No? Istorya na, ay bata, ang bulan ay bata na ay kabaw. Kabalo ka ngayon, nabot ng bata o ang kabaw sa bulan. Tungkol ka ng bata na nagbantay sa kabaw, wala na niya pakauna pagkagabi. Ipanisa na siya sa diwata, ipanisa sa diwata, ipatos sa bulan. Karon, nga ipanisa siya, wala rin na pakaon, ang naitabuong doon, kaya iyang giilan niyang apa. Iyang ibutangan ang tiyan, o lako. Kaya aron inod dako, aron itanaw siyang papa, tambok, pero lako ka na ito. Kung lako pa, naniwa ka lang na kumay mo. Kung lako, karon dako kayo. Kung nasukong diwata, mo na istorya di ba sa grade 4 ka ba? Wala man ang mga grade 4. Right? Ito ang teachers, kuyahan niya na. Oh? Kawal mo? Iyon anak, dili na ito piling ilaron ng Ginoo. Di na ito piling iyon, butangan mo na ito o lapok din diyan sa baka, kaya nung ipakita sa iyo o isa. From the beginning, from the first until the last, kabalong Ginoo sa life. He is the Alpha, He is the Omega. Siya mo ay sinundanan, siya mo ay nakapusan. So, unsa mo dali na ikabulong everything comes and passes in the hands of God. Amen. Happiness comes to God. Amen. So, kung sa magaling na ako, kabalong Ginoo na. Anytime, God will come. Tingnan siya, behold, I come quickly. Amen. Behold, I come quickly. Anytime, very near. Kung pag tinawag,
Ikaw karon magpili kang ginuang undan na. Tinaro. Last. Ay, salamat. Last na. Verse 21 now. As we await God's coming, verse 21. And final exhortation is this one. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Ngano na ang grasya sa Diyos na ano. Kaysa dihang nag-expect ang paabot sa Diyos, dili diya lalim. Dili diya sa iyo. Kuyog aning mga tao magkaiyaga sa atong pagtuo, kuyog sa persecution na atong nasugatan, kuyog sa mga kasakitan sa ato ang pagtinaron sa Ginoo. Mo nang mabalik na sa verse 14, anong di-appeal na the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Blessed are they that do His commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Kaya ano? Ka-blessing anak nakasasulod si syudad. Ka-blessing anak atong i-promise nga New Jerusalem. Ka-blessing anak na nagtinarong kakaroon niya anik-abot dito nimo sa new heaven, new earth. Morain ka kuyog ni Christ forever and ever. Pero di ka magtinarong, ang dili kasulod, unsa man. Those that are outside are dogs, sorcerers, warmongers, murderers, and idolaters, and whosoever that loveth and make it a lie. Sulat ni John, kaya atong panahon na daghan kayo dili ihapon mutuo aning nasulti sa Diyos. Daghan kayapon dili maminaw sa preaching may tungod sa coming ni Christ. Daghan kayapon magyaga-yaga, daghan kayapon mutuo kanang sorcery, gahong-gahong, daghan kayapon fornicators, idolaters, daghan kayapon murderers, daghan kayong mga nagsimbag ng Diyos. Munang isulat na yung klaro niya ang makasunod ra katulad nito ni Kristo. Ang di kasunod on the outside, ang di kita ka-experiensya sa kanindot sa eternidad, kung mga tao magiging So muna, in verse 16, ipadayon ko and I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things. In the churches, for I am the root and the offspring of David, I am the bright and morning star, and the Spirit and the bride say, Come. And he that heareth say, Come. And let him that athirst say, Come. And whosoever will take him, let him take the water of life freely. For I testify to every man that heareth the words of the prophecy of this book. For if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Diyan sa tatama na gusto lang ko makasabutan. Nganong rely on God's grace? Tungod kay sa atong pagbarog karon, nga Biblia nga gipundasyon sa atong pagtuo, daghan pa bang nabot nga nila may tungod nga naa pa daw ng laing libro o laing pagtulunan outside sa Bible. Laing buong Mormons, na ay mga daghang sulat, Jehovah's Witnesses. Daghan kayong mga sulat na baka nga walang iwan ng Diyos. Ayaw o palayo pag tinarong kay si bisan insang mamudugang aning nga mga words, magdugang aning nga propesya. Kung sa'yo may kabuk, dungagan sa ansa ang hampak, ang punishment. Pero ang mukuha ko, ang mukuha ko, in verse 19, and if any man shall take away the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life. Ang tao magiging mutuo sa bahay kaniman. Kabalo ka, ang naitabo, Iglesia ni Cristo. Truth man na. Kabalo ko si founder sa Iglesia ni Cristo, si Manalo. Manalo was once a Baptist, from a Catholic, a Baptist, to a Seventh-day Adventist, into naging mo sa Iglesia ni Cristo. He's taking away truth from the Word of God. Ito siya mutuo si Cristo Diyos. Mutuo sila anak sa Diyos, pero di mutuo na si Cristo Diyos. Baka ka na. Karon, di man sa iyon, mubarog aning Biblia rin.
atong pundasyon sa pagtuo. Grasya na. Grasya na. Mo nang ingon yung last word. Ang grasya sa Diyos dapat may makikugan ninyo. O na, last exhortation, don't live on earth without grace, and don't leave earth without it. Live your life in the grace of God. Kanang grasya sa Diyos, ihangkad na sa Diyos, nato sa mga tao, makainom sana. Now I will God, which is the proud, that give it grace and humble. The last challenge is this one. Continue to grow in your faith. Padayon na while waiting God, it is God's grace mo yung kahimong iman. Mo-grow lang ka kung magpadayon ka patulog sa tulog sa iyo. O paubos kasi kung magaling ayaw yung paguna-huna that you are somebody, you are nothing in the eyes of man. Only by His grace that He can bless you. Only by His grace, He will settle you and establish you. Wakay ka kasi gagawin sa inyo, sa kung sa kayo nakot, sa inyo na himo. It's only by His grace. So stay humble. Rely on God's grace. While waiting. Kaya nga no, balik sa inyo, behold, I come quickly, buol na yun. Nag-atubang ako sa Diyos. Naingon ang ginawa ako, well done. Good and faithful servant. Enter down to the joy of the Lord. The last book sa New Testament ended up with unsang word. An amen. Ang Old Testament, ang last word ended up with a tanawa, malakay, last word. Curse. The past, there's a curse. But when Jesus Christ came, there is grace. Amen. That is why, in the end, it will be Hallelujah. Amen. Mana sa buong Revelation? Sobrang na po Genesis. And we'll come and pray that. Loving Father, salamat sa time na na-spend. Salamat sa mga words. Salamat sa promise mo. That only by your grace, we could continue to serve you and do things that are pleasing in your eyes. Thank you, Lord, for the promise of eternity with you. Nothing compares. You are a great God. You are a God worthy of everything who we are and what we have. Lord, we glorify you, we honor you. And we are very thankful that you have given us the grace to have finished the book of Revelation. Thank you, Lord, for exhorting us while waiting for the fulfillment and the prophecy that we should always be trusting your word, that we should always be expecting your coming, and we should always be relying on your grace. Lord, kanino na akong kikinahanglan. If we are trusting your word, then you will fulfill it because you are faithful and true. When we are expecting your coming, then we will live a life pleasing sa iyong matuhanan. If we are relying on your grace, we will continue to have a humble heart, willing to grow in faith, striving and waiting for your coming. Thank you, Lord. Yours is the glory and honor. In Jesus' name, amen.